Hi everyone, hello, and welcome to Understanding the Self. I'm Rian Portuguese, and I'm a practicing psychologist. So, hopefully, itong ating subject will help you to better understand yourself. And at the same time, syempre, kapag naunawaan natin yung ating sarili, it will also help us no, to build stronger connections, no, regardless kung friends ba to, family ba to, or relationship ba to. And of course, makakatulong din siya for us to form quality connections, no? At marami pang iba. So for this episode or session, we'll be tackling, no, yung mismong concept ng self na to. Kasi yung self, it has gone through many transformations. At ang hirap din sagutin ng question na who are you or who am I, no? Kung titingnan yan ay ano na, no? Century-old question and walang specific way on how to answer that question, no? Sino ka nga ba talaga, 'di ba? Or who am I? Or who are you, 'di ba? Siguro simulan natin 'to sa napakagandang quote ni Aristotle. So sabi ni Aristotle, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Siguro some of you might be wondering, bakit pa kasama tong understanding the self sa lahat halos ng programs, no? Oo. So, hindi lang siya pang psychology, but it can also be lecture, no? Lecture to programs like engineering, IT, Archi, etc., etc. Kasama siya, no, sa lahat ng mga programs. Kasi, kung gusto natin makapagbigay, di ba? Or makapag-contribute para maging successful yung isang professional in the future, it's also important na ginaguide din kayo on how to understand yourself better. Kasi nandiyan, no, makikita natin later on, yung maraming mga um, bagay, no, para mas matulungan ka na mag-improve hindi lang yung well-being mo, pati na rin yung mga taong mahalaga sa'yo, no, na makakatulong din talaga sa iba't iba pang areas ng life natin. So, kaya ako medyo ano din ako dito kumbaga nag-agree talaga. Medyo no? Pero actually nag-agree ako dyan na yung wisdom, nagsa-start din talaga siya sa atin. Pero sabi ko, medyo kasi, again, complicated kasi yung self. So, hindi lang din siya maiintindihan sa konsepto na sisimulan lang dun sa inner world mo. Ang self kasi it's something na hindi natin pwedeng mahiwalay sa environment or dun sa culture niya or dun sa mga tao sa paligid niya, etc. etc. So kaya sa understanding the self, we will borrow from different perspectives such as mamaya i-mention ko. Ayan. So, simulan muna natin. Mag-reflect muna kayo dito sa question na to. So, kung kayo ba, tatanungin ko, how do you answer this question? Who am I? 'Di ba? Who am I? 'Di ba yung default answer natin, "Oy, sino ka?" Ako nga pala si Rian." 'Di ba usually parang ang default answer natin is to give our name, 'di ba? Oo, so ako nga pala si Rian, ako nga pala si Carla, ako nga pala si Kiko, ako nga pala si kung sino man, 'di ba? Sasabihin mo yung name mo. Pero yung question kasi na who am I, malalim kasi siya eh. It's more than the name, 'di ba? It's more than dun sa paano ba natin nakikilala yung isang tao dun sa superficial lang na nakikita natin sa physical niya, no? Marami tayong pwedeng ma-connect dyan. Like for instance, di ba, aside from your name, you can actually introduce yourself based dun sa position na meron ka. Di ba? Affiliation mo, hobbies mo, 'di ba? Experiences. Pwede rin 'yon, 'di ba? Or ano bang mga kinds of experiences na nagagamit mo for you to introduce yourself? Or lahat ng 'yon ay konektado sa kung sino ka, no? Pero syempre, simulan muna natin dun sa kung ano ba yung pinaka usually na ikaw ba, paano mo siya sinasagot? Feeling ko mostly dun sa name, no? Ayan, tsaka kung saan ka nakatira. Yun yung mostly na nasasagot natin. Pero basically, dahil ito ay understanding the self, we go deeper doon sa pag-answer ng name natin. So, pupunta tayo doon sa iba't ibang perspectives. Okay? Sabi ko nga, self can be only understood from multiple perspectives. Hindi natin talaga pwedeng ikulong ka sa isang box, 'di ba? At saka sa isang label. Ganun ka-komplikado, 'di ba? Kasi ikaw ay tao. 'Di ba? Meron tayong philosophy, sociology, psychology, anthropology, and of course, yung Oriental thought. Ayan.
Interesting silang lahat and based dun sa mga expectations na nakuha ko from all of you, no, sa aking mga students, no, ayaw ninyo ng masyadong complicated na mga discussion kasi you want practical, 'di ba, applications ng ating subject. Kaya naman nag-skip ako doon sa ilan sa mga names, no, para hindi kayo masyadong ma-overwhelm, no. So kaya nag-highlight lang ako ng few names, no, na pwede ninyong matandaan. Pero basically, gusto lang natin makuha ano ba yung key takeaway natin from these lenses, no? For us to understand ano nga ba yung self, no? Paano ba siya titingnan, paano ba siya sasagutin at least, 'di ba? Ayan. So pero syempre kulang itong episode na to para doon. Kaya may mga susunod pa. Simulan muna natin sa unang perspective. We have philosophy. Ayan. Sige, philosophy. Pumunta tayo dun sa timeline na to kasi bawat timeline ang daming names, ang daming mga public figures and baka ma-overwhelm din kayo. So pero tingnan na lang natin siya dun sa mga key takeaways from all of these timelines, no? Nag-start yan noong 1600s. Ayan yung ancient times, no? So from ancient philosophy, nandiyan yung search for the nature of the soul. And interestingly, yung mismong program na nanggaling ako, which is psychology, yung term na psyche, di ba? Nanggaling yan dun sa soul. O kaya kung iisipin dati yung mga psychologists, pwede mong isipin na soul doctor. Char. Pero ganun siya. Yan, share lang. So, nature of the soul. And then, nung medieval times, no, hindi na ganun yung nagiging perspective nila. From medieval times, yung self, they connect yung self doon sa paniniwala kay God. Kasi for them, to understand yourself, kailangan maintindihan mo din ano ba yung higher power, di ba? Ganyan. Kinoconnect natin yung self kay God. So, dyan pala nag-start yun, no medieval times. And then, nung modern times naman, modern philosophy, no? Yung self natin, nag-change din siya. Nakikita nila yon as a conscious thinking mind, something that is separate from God, di ba? Na kaya niyang mag-decide sa sarili niya. Ganon, interesting. And sa contemporary philosophy naman, nakikita yung self as a lived, embodied experience. And later madidiscuss natin kung ano pa yon. Pero basically, ito yung mga key takeaways dun sa mismong timeline na ito. Okay? Ayan, let's start with ancient philosophy, which is the search for the soul. Ito yung mga tatlong tao na talagang kilalang kilala pagdating sa philo, no? Sabi ni Socrates, yan, siya yung pinakauna, no, na nag-share ng idea in terms of self. Sabi niya, know thyself. Yeah, so, for you to know yourself, 'di ba? Kailangan mong maintindihan yun. Ano no, parang ang iksi, ang hirap, know thyself. Especially kung wala kang idea kung papaano mo ina-navigate yung self mo na yun. Sa papanong paraan. Pero sa kanya nag-start yun. Actually, yung philosophy, they laid the foundations, no? Kung papaano ba maintindihan yung self. Oo, kaya talaga itong mga tatlong ito, no, sobrang halaga nung kanilang mga nasi-share or nako-contribute kaya naman umusbong or nag-emerge yung iba pang mga disciplines, no? Such as yung psychology. Ang psychology actually nanggaling lang din siya, no, dun sa philosophy. Siyempre nagkaroon ng ibang route and nagkaroon ng ibang emphasis kaya nahiwalay si psychology eventually kay philosophy. Pero very interesting. And then syempre, yung estudyante ni Socrates, we have Plato. Sa kanya naman, yung idea ng self, no, can be understood, no, through these three things, no? We have reason kasi yung reason will help us, no? Or mag-guide tayo for us to better understand, no? Yung ating sarili through reason sa kanya. Importante yon. And then, na-mention din niya yung part ng appetite. Yung appetite, it has something to do with the connection ng desire natin. Okay? So, bahagi ng self din natin, may mga desire din tayo. And na-mention din niya na we also have spirit and passion. Ayan. So, mula dun sa mga na-mention niya, ito yung ilan sa mga ways, no, para mas ma-navigate mo yung self mo. Ayan. And then we also have yung si Aristotle, which is estudyante naman siya ni Plato. Sa kanya, paniniwala niya na ang self ay tabula rasa. Tabula rasa which means blank slate. Ayan, actually, makikita din natin itong perspective na to kay John Locke, no?
Oo, pero anyway, si Aristotle naniniwala siya as blank slate. Kung tabula rasa ito or blank slate, paano yung self natin? So yung self ay naisusulat siya or nauunawaan siya through experience. Now, very interesting, through experience. So, pag naranasan mo yung mga bagay, di ba? At mga nangyayari, di ba, sa paligid mo, sa ganung paraan mo, mauunawaan ang sarili. At may point din naman siya doon, di ba? Bibigyan ko ng example. Minsan maintindihan mo yung sarili mo na ano yung mga ayaw mo based dun sa kung sino yung nakakausap mo at sa naranasan mo, ay ayaw ko pala niyan, ay gusto ko pala niyan. Hindi mo malalaman kung hindi mo nasubukan or hindi mo talaga totally naranasan. 'Di ba? Lahat sila actually ay merong mga point, no? Pero ito ay simula pa lang, no? Sa pag-identify ng kung ano ba yung conception ng self. Ayan. Pasensya na, no? Kasi hindi ako major ng philo, kaya binibilisan din natin to. Medyo bias ako because psych major ako. So, pero very interesting, no? Ayan yung ano, yung ating search for the soul, no? Or yung self, no? Ayan. Sige, nung medieval philosophy naman, na-connect si self in relation to God. So, nung time na yan, yung philosophy, minerge nila sa religion. And then, at this point, yung purpose ay, yan, purpose in faith, morality, and salvation. Ganyan yung mga naging focus at the time. Of course, may mga public figures din tayo dyan na pwede niyong ma-search like Saint Augustine, Thomas Aquinas, yan, etc. So, sa ganitong time, no, may connect na nila si God. So, halimbawa, may mga mababasa kayo dyan na parang para maintindihan mo sarili mo, kailangan mo ding ma-appreciate yung yan, yung mismong mga gawa ni God, no? So kung ano yung mga nagawa ni God, 'di ba? Meron siyang connection dun sa kung paano mo din maunawaan ang sarili, etc., etc. So basta basically ganyan siya no medieval times or medieval philosophy. Now, modern philosophy naman, the thinking mind. Ayan. So, yung pagiging rational naman yung naging era na to, no? So, nag-shift tayo from God-centered to human-centered approach. And dito nakikita yung self natin as a rational and conscious being na we are capable of deciding, no? Dun sa kung anong gusto nating mangyari sa buhay. Capable tayo nun, no? Ayan. And very interesting din itong part na to kasi hanggang ngayon naman ay talagang nagre-reflect din siya sa atin, 'di ba? Ayan, same din dun sa ano sa perspective ng pagiging God-centered. Hanggang ngayon din naman, especially sa culture natin dito sa Philippines, 'di ba? Nagre-reflect din siya. So hindi porket nasasabi ko to na para bang nangyari siya sa past ay hindi na siya nangyayari ngayon. It's something na pwede din natin makita even at present moment, no? Ayan. And then let's have contemporary philosophy, which is the lived experience. Yeah, so dito makikita natin na na-connect na dito or nakikita na as one, integrated na si mind and body. Hindi ko to na-discuss kasi binilisan ko lang yung mga features, di ba? Pero kasi si Rene Descartes, no, isa kasi siya sa mga kilalang philosopher na nakikita yung mind-body dualism. So, nung lumagpas na tayo sa era niya, dito na tayo sa contemporary philosophy, nakita na ito ay integrated, no? Mind and body as one. And dito, pinaniniwalaan na yung ating identity can be shaped by lived experiences. Oo. So, yan. Kayo ba? Saan kayo nagre-resonate doon sa apat na yon? Saan kayo nakakakita na parang, uy, mas malapit ito sa kung ano yung paniniwala ko or kung paano ko natatouch or na-identify kung ano yung self ko. Ayan. Pag-isipan nyo na ngayon yung question na yan, ha? Okay. So, from philosophy, meron din tayong perspective ng sociology. So, sa sociology, dito may kita kasi natin, ito kasi ay discipline din, no? Wherein malaki yung part ng society or ng lipunan, di ba? Para makita natin yung mismong identity ng isang tao. Kasi again, hindi siya nahihiwalay sa lipunan talaga. Which is yun yung naging area of focus ng sociology. We have this, ayan, Looking Glass Self, yan, by Charles Cooley, wherein dito nakikita natin na yung mismong individual, no, na-identify niya or nakikilala niya yung sarili niya sa kung papaano siya napaperceive din ng mga tao sa paligid niya. 'Di ba? So, very interesting siya, no? And we also have yung kay George Herbert Mead, no? Yung symbolic interactionism dun sa me and I. Sa kanya kasi, iba yung me, iba din yung I. No, like for instance, when we talk about yung I, it's more of yung private or inner self mo. And when we talk about yung me, it's something na makikita natin when it comes to
alam mo yun, nakikipag-interact tayo dun sa mga tao sa paligid natin, no? So, magkaiba yung I, magkaiba yung me. So, symbolic interactionism, no? At makikita din natin na somehow sa ibang mga perception ng self, no? Medyo nagre-reflect din siya. Actually, may mga nakikita din akong mga theory na pwedeng ma-connect din dyan sa psychology. And it's something na kung psych major ka, makikita mo yun sa theories of personality. Ayan, malapit din kasi somehow si sociology kay psych, no? Very ano lang talaga si psychology, individual siya kung mag-focus. Oo, pero somehow ayaw naman din nating ilayo yung tao dun sa environment niya. Mas highlight lang natin yung individual, no? Kapag pinag-aaralan natin siya. Ayan, and then Johari window. Ito meron ako ipapakita sa inyo later on. So, ito naman yung kay Loft and Ingham. So, sa Johari window, para mas maintindihan mo yung sarili mo, meron tayong apat na window, no? Ayan. So, ito, maganda tong activity and gusto ko na ma-invite kayo para mas magkaroon ka ng idea kung sino ka ba talaga, paano ka nakikita din ng mga taong mahalaga sa'yo, di ba? And ikaw din, paano mo nakikita yung sarili mo? At meron din ba ikaw nakikita na parang potential, ayan. Meron ka bang mga bagay na nakikita ng ibang tao pero ikaw di mo nakikita sa sarili mo, 'di ba? Malalaman mo lang kapag syempre ginawa mo tong activity na to. And meron bang mga bagay na hindi mo pa nare-realize which is unknown to you? So, ito yon yung Johari window. Madalas yan ginagawa sa mga team building activities. Ayan. So, meron tayong open, blind, hidden, and unknown. So, para dito sa open na unang bahagi ng window, makita natin ang nagbangga dito yung known to others and known to self. Meaning, dito sa part ng open, ito yung mga bagay na alam ng lahat, no? Alam mo at alam din nila. Kaya nakalagay known to others and known to self. So, ano yung mga bagay na alam ninyo both? Ayan. So usually yung ginagawa natin sa ganitong activity, gagawa ka ng ng window. Tapos maglalagay ka nan. Gagayahin mo yung nakalagay dito sa mismong slide. Tapos usually pinapagawa namin sa mga getting to know activities sa mga schools. Ilalagay yan sa likod ng estudyante. Tapos susulatan yan ng mga kaibigan nila. So mostly mas maganda siyang gawin kapag medyo nagkaroon na kayo ng time together kasi sa open maiaano mo naman, masasagot mo naman siya, kaya lang minsan masyadong mababaw. Like, halimbawa, kapag unang impression sa'yo nang nakakita sa'yo, ilalagay niya, mabait. Ayan. O kaya ilalagay niya, palatawa. Ganyan. So, ikaw, aware ka naman palatawa ka. Alam ka, aware ka din naman na mabait ka. 'Di ba? So, yun yung makikita mo dun sa open. So, very interesting siyang gawing activity, 'di ba? And then, when it comes to blind, no? Ito very interesting kasi things that you are unaware of but others know. So sabi ko nga maganda tong gawin kapag medyo nagkaroon na kayo ng time together, 'di ba? Nagsama-sama na kayo. Halimbawa, kung first year kayo ngayon, better tong gawin siguro around mga second year kayo kasi kahit paano nagkakilala na kayo ng mga classmates nyo. Or pwede mo tong gawin sa mga friends mo na talaga para alam mo 'yun, magkaroon ka na din talaga ng glimpse, no? So blind. Ano yung mga bagay na maaaring unaware, 'di ba? Unaware ka. Oo. Pero alam ng mga tao sa paligid mo. So, interestingly, ako, alam ko, meron akong bagay na nakuha dito sa blind. Like, halimbawa, in terms of mannerisms, may mga mannerisms pala ako na unaware ako, pero pinoint out lang sa akin nung ilan sa mga friends ko or classmates ko. Pwede mo yan gawin. And then we also have yung hidden. Yan, dito sa baba ng window na to. So, unknown to others and known to self. So ano kaya yung mga bagay na known by you but you don't tell it to anyone? So, anong isusulat mo dyan? So, yun, sulat mo yun. Kasi hindi mo yun sinishare sa kanila. Like, yung very personal experience na sometimes, di ba, we are ashamed to talk about, etc., etc. Yan, ilalagay yan dyan. And then, unknown. So, usually, syempre ito dito masasagutan kasi it's something na unknown. Meaning ito ay hidden sa'yo, hidden din sa iba. But maybe we can also, write something na siguro pwedeng hope, pero usually wala talaga tayong nailalagay dyan, di ba? Tingnan natin kung gaano kadami yung magsusulat dyan or gaano kaliit siya. Kasi ganito siya, sa activity na to, may kita mo dyan dapat kung alin ang may pinakamaraming sulat. Halimbawa, if ever sa open, sobrang daming nakasulat compared sa blind, compared sa hidden, tsaka sa unknown, meaning you're the type of person na very open. Ganyan. So,
unknown to self, ayan, tapos meron known to others. Kapag kunwari sobrang daming nakasulat dun sa blind, oo. Tapos, konti dun sa ibang parts, ibig sabihin, ang dami mo pang bagay na hindi alam sa sarili mo, pero alam na ng lahat. No? So, ano ibig sabihin nun? Oh, it's something na you need to take a pause and it's something na you need to reflect on. Ganun ba ako? Bakit hindi ko to alam? 'Di ba? It's something na ang gandang tanongin sa sarili. Doon naman sa part ng hidden, ayan, may kita mo kung maraming nagsulat o marami kang naisulat dito. Ito hindi naman nila ito masusulatan kasi hidden nga. Ito unknown to others nga. Pero known to yourself. Sobrang dami mong nasulat dito sa hidden. Ayan. Tapos wala silang masyadong nasagutan sa open. Wala silang masyadong nasagutan doon sa blind. Ayan. Pero sa hidden, ikaw marami kang nasulat kasi ikaw lang naman ang may alam nun, di ba? Ayan, sobrang laki niyan. More likely, ikaw yung type of person na ang taas ng wall mo, 'di ba? Parang you're not really comfortable opening up to someone. Siguro it takes a while before you trust someone. Ang dami mong hidden, no? At bakit kaya, 'di ba? Maganda din yung reflection sa sarili. Malihim ka ba? Oo. Bakit? Anong meron, 'di ba? Very interesting na question. So dito pa lang sa Johari window na activity, magkakaroon ka na ng idea kung anong type of person ka kahit papaano, 'di ba? Ano yung dapat mong i-work out or i-work on, ano yung mga dapat mo pang ma-explore tungkol sa sarili mo, 'di ba? At ma-validate talaga nga bang ganun ako, 'di ba? So ang dali lang gawin, 'di ba? Maganda siyang gawing activity. Okay? Ayan. So, yun yung mahihiram natin sa sociology. Siyempre, napakalawak ng sociology at ang dami pang part na pwedeng maintindihan or maunawaan patungkol sa sarili. Pero for the sake of understanding lang yung pinaka-basic ng mga perspectives, no? I know hindi enough itong episode na to at binibilisan ko siya. Pero again, feel free to comment or to share your thoughts, 'di ba? Ayan. Kaya ganito lang siya kaiksi. Now we have psychology. Of course, ito yung ating no, profession. Medyo, medyo tatry ko na hindi siya habaan kung ano lang yung dapat ninyong maintindihan. So, in terms of psychology, of course, marami na rin naman tayong mga specific na theories na nag-explain kung ano nga ba yung self. Like for instance, in theories of personality pa lang, more than 20 theories that can actually explain ano nga ba ang personality. At marami pang mga models para mas maintindihan kung ano nga ba talaga yung self. Sobrang interesting ng self, sobrang interesting ng tao hanggat may tao. Ang dami mga bagay na pwedeng pag-usapan at maintindihan, di ba? So para dito sa perspective na to, kasi ito yung pinaka-common sa mga references natin, we have Sigmund Freud. But again, Sigmund Freud, no, hindi po siya yung aming tinitingala talaga dito at all ha. Baka isipin ninyo kami ay mga Freudian, no. Nagkataon lang na siya kasi isa sa pinakauna talaga na nagpaliwanag, no, at nagkaroon ng structure when it comes to explaining yung mismong structure of the mind na may kinalaman dun sa ating self. Okay, kasi right now in the Philippines, we have Psikolohiyang Pilipino. Like we have Virgilio Enriquez, Stefania L. Dabalim, Sinforoso Padilla. Actually, may mga buhay pa nga dito talaga na mahuhusay na mga psychologists like we have Violeta Bautista, yan. And of course, yung isa sa mga pinaka na-idolize ko din or tinitingala ko din when it comes sa profession si Divine Love Salvador. I'm not sure kung maririnig nito pero baka hindi. And then, marami pang iba, di ba? So, ayun, no? Going back, kay Sigmund Freud, ang paniniwala niya or basic tenet ng psychoanalysis ay um, yung human behavior is shaped, no? Through childhood experiences. Personality is shaped by our childhood experiences. And very interesting dahil dun sa mismong tenet na yun, nandun din yung unconscious. Yan, nandyan yung pinag-uusapan yung unconscious motives. Tayo ay dominated ng ating, alam mo yun, childhood experiences din. And para sa theory niya, sobrang halaga ng mismong parental figure, especially ng mismong nanay. At marami pang iba. No, so, yun yung psychoanalysis niya. At syempre, malawak yun, no? Malawak yung chapter na to. Pero just to share lang, yung isa sa pinaka-part ng theory niya na very interesting na pwede nating maintindihan dito, ay yung concept niya ng structure of the mind na nahahati ito sa id, ego, and superego.
Ayan. And then nakalagay na din dito yung mga provinces of the mind which is yung unconscious, preconscious, or conscious. In other references, yung preconscious sometimes no, nai-interchange siya dun sa subconscious, no? Pero preconscious. Siguro sa explain ko lang ng slide kung ano muna yung conscious, preconscious, and unconscious. Yung nakikita nyo dito sa picture na to, ito yung pinakasikat na tip of an iceberg no, na kung saan pagpapakita na yung nakikita ng yung nandito sa taas ng mismong may kita natin kasi may tubig diyan, 'di ba? Tapos yung naka-emerge no na mismong parang ice which is yung ego. Ayan like may kita natin na okay, maliit na bahagi lang ng sarili kasi ang pinakamalaki na bahagi ng sarili ay nandun daw sa unconscious level, nakalubog sa pinakamalalim na to, yung unconscious. Ayan. So, pag sinabi natin conscious, ayan, nandito yung mismong structure ng mind natin na ego. So, anything that you're aware of, yan yung tinatawag natin na conscious level, no? Anything na you're not totally aware at this moment, pero it's readily available when recalled, ayan, nandun sa preconscious level yon. Example nito, kunwari, pag tinanong ka ano yung address mo, ano yung number mo, ano yung sino si ganto si ganyan, preconscious level yon. So at this point, hindi siya present sa mind natin. Pero once na tinanong siya, it's readily available, preconscious level. So may mga ganun level. And then yung pinakamahirap na, alam mo yun, mahugot na mismo mga information na to because it houses yung mismo mga memories, minsan traumatic memories, painful memories, and a lot of things, yung mga animalistic side, sex and aggression, mga impulses ng tao, yan, unconscious level yan. And dito yung structure of the mind na tinatawag na id. Ayan. So, it operates, yung id natin, it operates at the unconscious level. Meaning, hindi tayo totally aware. At yung pinaka-controversial nga din na sinabi ni Sigmund Freud na we are not the master of our own mind. Of course, ang daming nang-emerge ng mga psychologists para i-oppose yung perspective niya na, hindi ako niniwala dyan. Kasi, imposible na hindi ako master of my own mind. Ako ay meron akong opportunity, meron akong capacity to decide for my own, etc., etc. So, ganyan. Pero, sa kanya, hindi. Parang somehow predetermined na tayo. Kaya yung perspective ni Sigmund Freud when it comes to self-deterministic siya. So, kung ano yung usually, di ba, tayo ay shape ng early childhood experiences. Kung ano yung mga objects, yung mga bagay na naranasan natin nung time na yon, no? Kasi doon tayo na-develop. Somehow, kapag nag-grow up tayo, nandun pa rin naman yung mga ganong klaseng pagpa-process. Nagbabago lang yung mga bagay sa environment natin at saka yung mga specific objects, but it's the same thing kung paano siya nagpa-process. Ganun niya yung nakikita, no? So, siguro maintindihan nyo na lang to pag nag-take kayo ng theory sa personality. Yan, oo, pwedeng-pwede yan. Pero going back, ayan, sa unconscious level, mahirap mahugot. Sa id, nandito sa ating mababasa nyo, structure of the mind, nandyan yung mga basic impulses na sex and aggression, di ba? Yung mga sex and aggression, of course, it's something na not, it's not really, parang, acceptable, no, sa mismong society natin. Kaya usually we tend to repress, di ba? Pag sabing repress, talagang medyo ayan, pinupush down natin dun sa part ng unconscious kasi, again, hindi siya katanggap-tanggap. So, kaya minsan tinatago natin siya, ganyan. So, nandito, pag yung id natin yung nagpa-process, nandiyan yung immediate gratification. Gusto niya kagad. Pag sinabi niya, kailangan bigay mo. Irrational and impulsive, yan, ganyan din yung si id. So, basically, kapag ang isang bata, pinanganak, siya ay operated or siya ay dominant na nag-ooperate sa kanya yung id niya. Hindi pa ganoon na kumbaga nag-evolve yung iba pang bahagi ng brain niya, such as halimbawa yung superego tsaka yung ego. Kasi for instance, yung superego, nade-develop siya at around 5 to 6 years year old, no? According dun sa theory ni Freud. Pero syempre, iba na ngayon sa developmental psychology. Ayan. And, no, dito sa superego naman, paano naman siya nag-ooperate? So, it is operated sa moralistic principle. Si Id, siya ay pleasure principle. Pag gusto ko, gagawin ko. Gusto ko na immediate gratification. Si superego, moralistic principle. So again, na-mention ko kanina, around 5 to 6 years old, dun siya nade-develop. Yun yung time wherein yung parents natin, tinuturuan tayo ng mga do's and don'ts, no? Kaya dito sa superego, nahati din yan. Meron dyan tawag na um, ego ideal, something na nandun yung
natututunan natin yung mga bagay na dapat gawin ng isang bata, no, para makakuha tayo ng reward. For instance, ano yung mga acceptable para sa parents natin and all that. So, natututunan na natin yung rules. And meron din part nito ng ano no, conscience. And usually, nade-develop si conscience every time na napapagalitan tayo o kaya kapag may mga bagay na naintindihan natin na bawal tong gawin. So, yung pagiging, yung guilt feelings nag-a-appear siya diyan, no? Sa part ng super ego na yan. So, si super ego nandun siya sa pre-conscious level. So, hindi siya super, super conscious. Partly conscious lang siya. O, nandyan lang siya, partly conscious. Minsan, uusbong lang yan, lalabas lang yan si super ego kapag may mga bagay tayo na ginawa na pwedeng malinaw sa atin na break natin. Halimbawa, yung mga norms or yung mga rules. Kasi tulad ng sabi ko, di ba, nade-develop siya at siya ay nag-ooperate sa moralistic, no, principle. Ayan. And then we have ego. Yung ego naman, ito yung executive mediating, id impulses, and superego inhibition. Siya, ang laki ng role niya kasi nandun siya sa part ng conscious level. Hindi lang siya actually nagme-mediate between superego and id. Kung pag-iisipan mo maigi, si ego, minimediate niya, hindi lang yung dalawa, kasama na din yung environment. Meaning, iisipin mo din kung ano yung acceptable at the time. Kaya si ego, sobrang ano yan, confused yan sa mga bagay na gusto niyang gawin. Kapag, kunwari, kailangan niya na magkaroon ng decision. Halimbawa, alam mong gustong-gusto mo to, pero alam mong bawal siyang gawin, so kailangan mong pigilan. May mga ganyang moment na talagang na-challenge tayo. So, si ego yun ang na-challenge kasi naglalaban si super ego at saka si id. Ayan. So, nandyan yung, yung reality principle na tinatawag. And of course, nandyan yung pagte-test ng reality. And nag-operate siya mainly conscious level but also at pre-conscious level din. So, yun yung id, ego, and superego na bahagi ng ating self, bahagi ng inner self natin. So, ibig sabihin, sa psychology, ino-offer niya yung inner world ng isang tao na para mas maintindihan mo yung self mo, ito yung mga example ng mga models na yun. Pero again, tulad ng sabi ko, hindi lang naman si Sigmund Freud yung mga nagpapaliwanag ng self. Marami pang iba. Tulad ng sabi ko, 20 plus yan. We have yan, Alfred Adler, Eric Fromm, Karen Horney, we have Virgilio Enriquez pa nga, isa sikolohiyang Pilipino, at marami pang iba. Hanggang sa umabot tayo dun, kunwari, si Carl Rogers, yan, nasa humanistic naman to na, no, humanistic naman siya. Si Sigmund Freud, psychoanalysis yan, no? So maraming mga post-Freudians, meaning mga psychologists after niya, na talagang nag-create ng kanilang mga theory to contradict or to oppose yung mga na-mention niya. Kasi may mga controversial siyang take about self na ako nga din mismo ayaw ko din. Ayan. And then Carl Rogers, no? Share ko lang to. Sila lang dalawa yung i-share ko ngayon sa inyo. Very interesting din yung perspective niya when it comes to self, no? Sabi niya, ito yung tatlo na bumubuo dun sa self na yon. We have the self-image, ideal self, and yung self-esteem. Sabi niya, when it comes to self-image, ito yung how you see yourself now. Oh, yun yung how you see yourself now. When you say ideal self naman, ito yung person that you want to be. 'Di ba? Like halimbawa, ano bang gusto mong mangyari in the future? Paano mo ba, 'di ba nakikita yung sarili mo, 'di ba? Sa future, ano yung gusto mong ma-achieve? Ito yung minsan na mga oughts and shoulds natin, 'di ba? Na nasasabi sa sarili natin. And when it comes to real self, 'di ba? Real self or di ko na ilagay dito, ideal self, real self. Ayan, baguhin natin yan. Real self itong self-esteem. Pero yun kasi bumubuo din ng self-esteem din natin. Real self, yan. So, self-image, ideal self, real self. Sabi niya, di natin na ilagay. Pero sa self-esteem, that's the value you place on yourself. Oo. So, kaya, di ba, yung self-esteem, self-worth. Ayan. So, yung real self natin, ito yung kung sino tayo talaga. Ang goal dito sa ating sa sinasabi ni Carl Rogers, kailangan meron tayong congruence. So when you say congruence, that is the alignment between your self-image and then your ideal self or yung real self din natin, no? Ayan. So sabi niya kapag congruent tayo or nag-a-align yung ating self-image, yung ideal self, no? Um so na-interchange natin self-image dun sa real self kung titignan natin sa definition, um, makakatulong siya for us to be mentally healthy
Oo, so kapag sobra naman tayong merong matinding gap between dun sa self-image natin or real self natin at saka dun sa ideal self natin, which is incongruence yung tawag, it can cause distress or internal conflict. O to the point na ikaw mismo mahihirapan kang i-handle. And usually nangyari din to sa atin, 'di ba? Nangyari to sa atin. Even yung mga healthy na personality, at some point naman may mga ganun silang mga incongruence din at some point, 'di ba? Challenges talaga yan na pagiging tao, no? Na ito yung gusto mo, tapos ito yung ikaw ngayon, 'di ba? O tapos talaga bang nag-a-apply yung ginagawa mo na yon, no? Ikaw ba talaga yon? So, yung mga gaps na yan, usually nag-a-appear siya kapag balikan ninyo yung mga experiences ninyo. Siguro ito yung mga example na yung kunwari meron kayong mga na-identify, di ba, na kunwari sa online, ayan. Kasi usually yung mga ideal self, yung iba nag-a-appear yan online eh. Ito yung ideal self na lumalabas sa online. Kung ano-ano yung mga pinagpo-post, sobrang perfect, curated, ganyan-ganyan. Diba? Wala namang masama kung meron ka naman minimaintain na brand or kung ano man yung persona mo online. Ideal self yun. Pero ideal self siya in a way kasi nilalagay mo lang lahat ng mga maganda. 'Di ba? Or minsan yung gusto mo lang talagang mangyari tungkol sa sarili mo. Yung iba nga fake it till you make it, hindi naman talaga yun sila, pero yun yung pinopost nila sa social media, parang ganyan, ideal self. And papasok dito yung incongruence kapag in real life, hindi naman ikaw yun. So, hindi yun yung self-image mo, hindi yun yung real self mo. 'Di ba? So, ano mararamdaman mo? Conflict. Conflicted ka. And maapektuhan ka talaga. Magbibigay ako example. Yung mga creators halimbawa na hindi naman nila kayang i-live yung mismong sinasabi nila or pinapakita nila online. Yung iba nagkaroon ng matinding ano, no, malaking utang kasi nililive nila yung expectations ng iba at yun yung gusto nilang maging. 'Di ba? Tapos in reality pala, hindi naman pala yun yung kanyang capacity, 'di ba? Para magkaroon ng ganong klaseng halaga ng pera, 'di ba? Pero kung ano ng mga pinagbibili. So naging financially challenging tuloy sa kanya eventually. Or pinaka mahirap din, halimbawa, hindi lang financial concerns, but more of, sino ba ako? Naligaw ka na, di ba? Sino ba talaga ako? Ito yung sinasabi sa akin ng ibang tao, nagli-live lang ako sa expectations nila, pero parang I feel like hindi ako yun. So, meaning nararamdaman mo din at some point na hindi yun yung real self mo or yung self-image mo. 'Di ba? So, incongruence yun and it can cause distress. Ayan. Yeah, very interesting yun yung inner self natin. Now, let's borrow some perspectives from anthropology naman or the cultural self. So, si anthropology, it shows how culture shapes us. Ayan. So, sa West, no, makikita natin yung matinding independence tsaka yung achievement, no. Mostly ganun yung binavalue sa kanila. Halimbawa, Western countries such as yung US, di ba? Very independent. Yung mga stories nila or yung mga films, pag nakita ninyo, 'di ba, from rags to riches na mga stories and very individualistic, 'di ba? To the point that even if you ask them ng mga saan ka pupunta or where do you go, ganyan ganyan. For them parang medyo disrespectful yung kasi parang masyado kang nosy. 'Di ba? So, kaya, yun, binavalue talaga yung mataas na boundaries din sa kanila, etc. etc. Compared to East, 'di ba? Sa atin, halimbawa na lang sa Philippines, no? Nasa East din kasi tayo. So, very collectivistic tayo, no? Nandito yung pagbibigay ng importance sa group, 'di ba? Yung connection, yung harmony, important siya. So, kaya nga minsan, di ba, at some point, isa sa mararamdaman nating downside kasi nandun yung pagpapahalaga sa group kapag hindi ka nag-align dun sa group at some point, di ba, sabihin wala kang pakisama. So, pero again, di ba, ang good thing naman with Gen Zs and Millennials, di ba, we're hoping, no, and we're trying our best, no, na mabalance yung pagiging connected with our loved ones and friends and of course colleagues, but at the same time, di ba, setting our boundaries din. Ayan. So, anthropology, no? Ayan. Of course, malawak ang anthropology. Marami tayong pwedeng tingnan din dyan. Pero for the sake of, gusto lang natin makita kung ano ba yung general overview ng anthropology. Yan siya. So again, hindi nahihiwalay yung mismong self doon sa culture na meron siya. 'Di ba? May iba't iba din tayong perspective doon. Halimbawa, sa part pa rin ng East sa Japan, 'di ba? Um, it's disrespectful if you look to someone's eyes.
So, kailangan, nandun yung pagpapahalaga sa power, di ba? Sa mga eldest din parang sa Philippines. Pero sa kanila, ibang-iba yung pag-express ng ganong klaseng respect. So, avoid looking doon sa mata ng isang tao. Oo. So, sa atin hindi, 'di ba? Kailangan nakatingin tayo kasi nagsasabi tayo ng totoo. Sa kanila hindi. Pag sasasalita sila at di sila tumitingin sa mata mo, it doesn't mean that they are lying. It means that they are respecting you. Mga ganyan. So, it's important, 'di ba, to also study yung mismong culture ng mga tao na nakakasalamuhan natin kasi connected yun sa kung sino din sila. Ayan. And then of course, we also have yung Oriental thought. Um, sa Oriental thought, ito yung mga example natin, marami pa yan syempreng iba. So, this is very spiritual no, na aspect din ng self natin. So, pero I would like to, ano lang, to highlight na when we talk about spiritual self, it doesn't necessarily mean religion, no? It has something to do with how you are connected with yourself, ganyan. Pero may times kasi na-define din ng iba yan na something na connected with a higher being or something like you feel na there's something bigger than yourself, pwede na spiritual self din yun. No? Ayan, so we have Hinduism, di ba? They believe in the concept of karma, 'di ba? Kung ano yung ginawa mo, babalik din sa iyo 'yon, 'di ba? Et cetera, et cetera. Oh, and of course, alam ko naman na mas malalim yung konsepto pa bukod doon, no? So, example lang 'yan. And of course, we also have yung Buddhism, 'di ba? Yung letting go of attachment, 'di ba? Kung babasa niyo yung story ni ni Buddha, 'di ba? Yung mga worldly possessions, it's something that you have to let go, 'di ba? Si Prince Siddhartha yan, 'di ba? Si Buddha. Sinabi din yan doon. Kasi importante siya, 'di ba? Kung gusto nating mas maging connected dun sa spiritual aspect ng self din natin, 'di ba? Taoism. Ayan, Taoism. So, there should be a sense of balance. So, kung nakikita niyo yung yin and yang dito, yung black and white na para silang fish, ayan, sense of balance yan, Taoism yan. Okay, and then we also have Confucianism, 'di ba? Yan naman yung no, yung mga teachings no na ini-emphasize yung respect, ini-emphasize din yung duty, yung maintaining harmony in relationships, etc. So, ito yung Eastern thought, no? And connected din siya sa kung paano nabubuo yung self din natin. Ang dami, no? Ang daming aspeto ng sarili natin. So, sa dami ng mga na-share kong perspectives, now the question is, who are you really? 'Di ba? Paano mo siya sasagutin? Ngayon pa lang, paano mo siya sasagutin? Actually, pinaiksi ko pa nga siya kasi napakadami pa yan kung titingnan at baka mahilo na tayo. Pero basically, ganun siya. Paano natin siya sasagutin ngayon kung tatanungin kita? 'Di ba? Who are you? 'Di ba? Or baka ganito siya tingnan, no? Yung self, no? Baka yung pinaka-point, the whole point of understanding the self is not actually defining it using one perspective because self is a complex concept, right? It's a complex concept which can only be understood through many lenses. 'Di ba? So, I think, yung pinaka-important question dito, kung pwede pala siya maintindihan in many lenses, ikaw ba, based dun sa mismong discussion natin, or at least dun sa na-share ko ngayon sa'yo, um, which philosophy most resonate with you? Ayan. So, don't forget na i-share mo yung answer mo and pag-isipan mo maigi, saan ka nag-resonate dito? Or, pwede rin i-combine mo yung mga principles, di ba? To define kung ano ba yung feeling mo na nagde-define sa kung sino ka or kung paano mo ina-navigate yung self. 'Di ba? So, very interesting. Ayan. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Hopefully na gustuhan natin or nagustuhan ninyo yung mismong discussion natin sa ating kauna-unahang video or session. So, thank you and enjoy.